Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Pinas News Insider. Dito ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo guys. Let's go! Ito ang nakakagulat. Mataas na alagad ng simbahan pinangaralan ng isang deboto matapos ihalin tulad si Vice President Lenny Robredo sa Diyos. Pagpapako ng Panginoon sa krus ay hindi daw di umano nararapat na ipaghambing sa naging pagkatalo ni Vice President Lenny Robredo. Ito ang mainit na balitang pinuputaki ngayon ng samot-saring komento mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas sa kanita nilang hineng at komento sa mundo ng social media. Kung bago pa lamang kayo sa channel na ito, sa lahat ng hindi pa nakasubscribe mga kaibigan kay Pinas News Insider, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. Huwag kalimutang i-click ang subscribe at notification bell para mas mangyatili kayo lalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At yun nga mga kababayan, mainit na pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media ang di mo ni balitang wala ni isang katangian si Lenny Robredo na kapuri-puri. Tanggapin nyo na lamang na kumain ng alikabok ang manok ninyo. Harap-harapang winaswasan ng isang mananampalataya si Socrates Villegas kasunod ng pahayag dito kung saan kanyang ipinagdiinan ang pagkakadugdog or pagkakabugbog ngayon ng natalong outgoing Vice President Lenny Robredo ay magkatulad sa pinagdadaanan ng ating Panginoon ng ipako ito sa krus. Ang imahinasyon ni Villegas ay nag-ugat sa paniniwala ng ilang mga Lenny supporters sa mapag hanggang ngayon ay hindi pa rin natatanggap ang kanyang pangangamote na anilay nagkaroon na di umano ng malawakang dayaan sa commissioner election ng COMELEC kung kaya't nanalong presidente at vice-presidente si Bongbong Marcos Jr. at Sara Duterte Carpio tandem. Narito ang nakaka-high blood na paghahambing ni Socrates Villegas na siyang inalmahan naman ng naturang deboto. Ayon pa sa kanyang official statement, sanay tayong matalo, nagmukhang talo si Jesus nang ipako siya sa krus, nagimbal ang mga alagad, aniyan ng lumo, nagtago, hindi nagkatotoo ang akala nilang mananalo sila. Para tayo diba? Natalo ka, natalo tayo, damihin ang kirot at huwag magtapang-tapang. Ang pangit lang kasi ng pagkabase niya guys, ano? I-compare mo si Jesus sa mga ganyang klaseng palakaran. Usapang politiko lang. Hindi kailangan yahambing pa. Ay, nasira pagkapare niya dyan. Malamang sa malamang makakatikim ng pambabas. Mas maraming aral na matutunan sa bubog ng pagkatalo kaysa sa medalya ng panalo. Our grief and our hurt are not enough reasons to excuse us from serving other people. Sayang ano, pare pa man din siya mga kaibigan pero nakakadismaya lang. Ang pangit lang tignan yung mga ganitong klaseng sitwasyon. Hindi nila ginagamit sa tamang paraan ng pagiging pare nila. Let us ask the Lord to fill us with great generosity so we can serve even if we are hurting and overcome with heartache. Let us ask Him to enable us to look beyond ourselves, beyond our personal sorrows and aches, and allow us to reach out to others. And ito ang siyang mismong nagpasiklab sa galit sa nagpapakilalang nananampalataya at dating nagsiservisyo sa simbahan. Batay sa kanyang mahabang Facebook post ay nanindigan siya na ang pagsasakripisyo ng poon sa ating buhay hindi aniya pagkatalo bagkos ito ay simbolo ng panalo sapagkat tayo ay nagtagumpay na maligtas mula sa kaalipinan ng kasalanan kung kaya't hindi marapat na iugnay ito kay Vice President Lenny Robredo. Ayon pa sa kanya naging dokumentaryong paglalahad, babala, mahaba pero may wawa, tilamsik ng diwa, ako ay namulat na Katoliko Romano at may panahon sa aking buhay na naging sakristan pa. Kinalakihan ko na isasama ako ng aking lolo sa ina na madalas speaker sharer sa kanilang Catholic Charismatic Group. Kaya naman masasabing ako ay may sapat na gagap sa mga turo ng simbahang Katolika. Nais ko lang himayin at punahin ang isang lathala ng Daily Tribune na allegedly ay may mensahe sa mga Lenny supporters ni Archbishop Socrates Villegas, leader ng simbahang Katolika. With all due respect po at paumanhin po, nais ko lamang pong maglabas ng saloobin at opinyon bilang nababahalang Katoliko at bilang isang Pilipino. Umpisahan natin sa tanong, sa pananampalatayang talo ba si Jesus? Hindi ba ang pagpako kay Jesus sa krus, pagkamatay at pagkabuhay ay ang siyang turo na muog ng pananampalataya ng simbahan? So hindi po pagkatalo yon.
para ihalin tulad ang itsura ni Jesus sa itsura ng mga tao dahil para sa simbahan, iyon ay isang tagumpay, gloria at banal, iyon ay katubusan ng kasalanan ng sanlibutan, muog na pananampalataya na araw-araw inuusal na pananalangin ng Santa Mesa, oras-oras pa nga sa ibang parokya. Ano ba itsura ni Jesus nung siya ay napako sa krus? Di ba itsura niya ay hapdi at hirap dahil sa pagsakit ng pisikal na pangungutyang, emosyonal ng mga tao at sundalo ng mga panahon na iyon? Sa anong basihan o sukatan para ihalin tulad sa natalo lamang sa halalan? Ihahalin tulad ng isang ang itsura ni Jesucristo sa mga tao sa kadahilan ng talo ang kanilang manok sa halalan. Sa pagka-presidente, tama ba yun? Hindi ba napakaraming larawan ni estatwa ni Jesus sa mga puok na salan at mga simbahan na siyang ay nakapako sa krus sapagkat ito ay banal at binabanal na hindi ginagawa para sa pangkaraniwang tao. Ang mensaheng ito ay ang epekto sa simbahan sapagkat ito ay nagdudulot ng pagkadismaya sa mga napapaloob sa simbahan. Mensahe na galing sa leader pa mismo ng simbahan. Sacrilegious ba yun? Hindi ba dapat ay aspetong pananampalataya at espiritual lang siya at di pang politikang magkomento? Tama ba yun? Ngayon, isang pagpapalagay naman natin na pangkaraniwang kilalang tao lamang si Archbishop Villegas. Delikado pa rin ang kanyang mensahe para sa kakamping sapagkat ito ay lalo lamang nagdudulot ng higit na negatibong epekto sa kanilang damdamin. Emotional nga yung mga tao kapag inudyukan mo pa ng ganyang mensahe. Aba, di imposibleng magsama-sama yung mga napupuyo sa damdamin at umikayat ng gulo. Lalo lamang itong binibigyang dahilan ang pagkakalaithali ng sambayanan bilang Pilipino. Hindi patriarch yung mensahe yun. Sa ganang akin, ang mensahe dapat natin iparating sa bawat Pilipino makatapos ang halalan ay pwede namang damdamin ang pagkatalo o damhin ang pagkatalo sa halalan, ngunit pagkatapos ay balik ulit sa normal na buhay. Gayon din naman sa mga nanalo sa halalan, pwedeng magsaya at pagkatapos ay umpisang gawin ang mga ipinangakong para sa kagalingan ng simbahang Pilipino. Hindi ba mas magandang mensahe yan lalo pat kung manggagaling sa isang tulad ni Archbishop Socrates Villegas na sana po ay umusad na tayo mula sa katatapos na halalan at sama-sama nating harapin ang mga pagsubok sa ating sariling sambahayan at sambayanan. Muli ay paumanhin po bilang tao at Pilipino. Bawat Pilipino dapat ay panalo. And quote. Nang lumabas nga ang balitang ito ay umani agad sa aming comment at reaksyon mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kanilang hinayang komento or kanilang paghanga sa mundo ng social media. Ay isa na nga di mo na dito si Atty. Trixie Cruz Angeles at ayon pa sa kanyang naging official post, sina Bongbong Marcos lampas 30 na taong binabalahura pero nananawagan ng unity, kalimutan na ang nakaraan kasi he isn't the guy they are trying to make him be. Gusto ng kabila siya yung vilyan, siya yung marahas, siya yung magdeklara ng martial law, siya yung magnanakaw, insert ruling eyes. Itignan nyo, he is doing the opposite. He is in fact the opposite of what they say he is. Ending ng Bordagulan Show, two things: one, that he is the leader we'll listen to, and two, he is the good guy. Ayaw niya ng magulong lipunan, inaayos nga niya ito. And at yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung meron kayong hinayang At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Tunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.